Sa panibagong linggo ng paglilingkod, araw ng Martes, 2 ng Enero, upang magsilbing wastong gabay at mabasbasa ng pagpapala ang taong 2024, sinimulan ang kauna-unahang lingguhang pagpupugay sa bandila ng Pilipinas ng pamahalang panlalawigan ng Batangas sa pamamagitan ng isang banal na misa sa Regina R. Mandanas Memorial Dream Zone Capitol Compound, lungsod ng Batangas. Pinangunahan ng flag ceremony ng Provincial Tourism and Cultural Affairs Office na naglahad ng kanilang mga naging makulay na accomplishments noong nakaraang taong 2023. Binigyang diin naman ni Governor Dodo Mandanas sa kanyang mensahe na ipagpapatuloy ng Kapitolyo sa pamamagitan ng mga opisyal at kawani nito ang mga magagandang programa at proyekto na pag-iibayuhin pa sa serbisyo publikong makadiyos, makatao at makabansa. Matapos ang pagpupugay sa bandila, nagtipon naman ang mga department heads ng pamahalaang panlalawigan sa pangunguna ni Governor Mandanas para sa isang pagpupulong kung saan kabilang sa pinagtalakayan ang patuloy na maayos na implementasyon ng mga programa, proyekto at aktibidad para sa taong 2024 sang-ayon sa health program. Ang pagtitipon ay isinagawa sa conference room ng Regina Reyes Mandanas Memorial Dream Zone. Kinabukasan araw ng Miyerkules, nagtungo si Governor Mandanas sa bayan ng Mataas na Kahoy upang personal na ipaabot ang kanyang pagbati at makisaya sa pagdiriwang ng kaarawan ni Dr. Judith Gadriola, ang butihing asawa ni Construction Workers Solidarity Party List Representative Congressman Edwin Gardiola. Nakasama ng gobernador sa ginanap na birthday celebration ang ilan sa mga kamag-anak at malalapit na kaibigan ng pamilya Gardiola na pawang nagtipon-tipon rin para sa selebrasyon ng kapistahan ng bayan ng Mataas na Kahoy noong araw ding yaon. Araw ng Huwebes, 4 ng Enero. Dumalo at personal na sinaksihan ni Governor Mandanas ang ginanap na Presidential Investiture Ceremony ni Lily Marlene Hernandez Bon bilang 3rd University President ng University of Batangas sa San Juan Y. Javier Culture and Arts Building, UB Batangas City Campus. Gumawa ng kasaysayan si Hernandez Bon bilang kauna-unahang babae na naitalagang pangulo ng nasabing universidad simula nang maitatag ito noong taong 1946. Kasamang dumalo ni Governor Mandanas sa naturang seremonya ang mga opisyal ng University of Batangas at iba pang mga individual mula sa iba't ibang educational institutions at business industries. Patuloy ang ating pagpapahalaga, gayon din ang pagsuporta sa bawat Child Development Center at kooperatiba sa magiting na lalawigan ng Batangas. Ito ang naging laman ng mensahe ni Governor Hermelando Mandanas matapos nitong pangunahan ang isinagawang distribution of financial assistance noong 4 ng Enero sa Bulwagang Batangan Capital Site, Batangas City. Sa pamamagitan ng Provincial Social Welfare and Development Office, naipamahagi ang nasa 800,000 para sa 50 Child Development Center sa probinsya. Samantala, sa ilalim ng Financial and Cooperative Loan Assistance Program na pinangangasiwaan ng Provincial Cooperative Livelihood and Enterprise Development Office, matagumpay na naipaabot ang tulong pinansyal para sa siyam na kooperatiba mula sa lalawigan na aabot sa may kabuoang halagang 4.8 million pesos. Maliban sa mga opisyal na mga pagtitipon at pagpupulong na personal na dinadaluhan ng gobernador, tuloy-tuloy din ang kanyang pagtanggap sa mga bumibisitang mga individual at grupo sa kaniyang tanggapan. At ito ang ilan sa mga naging aktibidad ni Governor Mandanas nitong nakaraang linggo sa patuloy na paghahatid ng magiting na serbisyo publiko para sa bawat Pilipinong Batanggenyo.